Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, if you will remember, last year, mga minamahal, nung January lang pala, sorry, nagkomento itong si Tito Sotto tungkol nga po dito sa naging rules ng Supreme Court dito nga po sa pagbasura ng complaints laban nga po dito kay Vice President Sara Duterte. Ano yung sabi ni Tito Sotto? Ito yung nagiging ugat ngayon kung bakit parang magkakaroon ng regodon sa Senado. Parang pinagtutulong-tulungan na nila itong si Tito Sotto dahil alam natin na nagkomento si Sotto na kapag na-receive niya ang article of impeachment forthwith, 'di ba? Forthwith, agad-agad, 'di ba? Mga minamahal ang kanyang gagawin. Ngayon, ito yung parang ginangak-ngak ngayon ng Supreme Court na parang hindi tama yung ginawa mo, nakakasira ka sa reputation namin. Parang parang napakasensitibo ngayon ng Supreme Court, mga minamahal. Oo. Sensitibo nga bang Supreme Court or baka talagang tinatrabaho ninyo itong si Sotto? Hoy, nagtatanong lang ako dito, mga minamahal, 'di ba? Wala naman atang masamang magtanong dito sa mga eksenang hanash, 'di ba? Ngayon, ito kasi 'yon. Pakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Sotto, impeachment now an impossible dream after Supreme Court ruling. Noong January 29, 2026 yan. So, nagkomento si Sotto na impeachment now is an impossible dream. Impossible dream. Ibig sabihin, sobrang labo nang mangyari kasi ang daming technicalities eh. Parang kumbaga sa madaling sabi, wala na, mahirapan na tayong magpa-impeach ng gusto nating ipa-impeach dahil ang dami ng rules, mas hinihigpitan na. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo dati, kapag magpapa-impeach ka, kapag ikaw ay congressman, go na, pwede ka nang magpa-impeach. Kung ikaw naman ay isang normal na Pilipino, kailangan lang ng endorso ng isang kongresista, pwede na. Yung pangatlo, 1/3 vote. Pag may 1/3 vote, forthwith na. Kaso, ang nangyari, ganito mga minamahal. Imbes na forthwith, naalala ninyo yung impeachment ni Sara, dinribble, pinagpasapasahan, pinatulog from 19th Congress, napunta na sa 20th Congress. So, sa madaling sabi, nababoy tayo doon. Oo. Na para bang, anong pakialam mo? Ito yung trabaho namin. Kami yung magtatrabaho nito at tupagin mo yung trabaho mo. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, iba yung trabaho ng House of Representatives at ng Senado, iba din yung trabaho ng Judiciary, Executive, Legislative, iba-iba yung trabaho ninyo. So, bakit papakailaman ng isang judicial branch ang trabaho ng isa na in the first place, hindi mo yung trabaho, hindi ka pwedeng manghimasok doon, tapos, ang pinakamalala pa dito, impeachable officials din naman kayo. Ngayon, 'di ba? Following na sinabi nito ni Tito Sotto, ito yung balita, mga minamahal. Meron ng order, ang Supreme Court kay Tito Sotto na mag-comment sa indirect contempt petition. Sisimula na, ito na, wala na mga minamahal. Nagsisimula na yung totoong laban eh. Kaya nga hindi ako natuwa dito sa 55 out of 55. Diyos mio. Kasi binalita ko na sa inyo nung isang araw, diba? Ano sabi ko? Si Sotto, mga minamahal, ay talagang makukup diitat sa Senado. Ngayon, tingnan natin tong balitang to. A sharp whistle. Oh my God. Naka-ano lang kasi tayo, naka-premium. Kaya may ads. Pasensya na. Alright. Sige, ito. Nagbabagang balita, mga minamahal. Pinagkokomento ng Korte Suprema si Senate President. Ayan, bilis. Wait lang. Ito. Sorry. Pinagkokomento ng Korte Suprema si Senate President Tito Sotto kaugnay ng posibleng indirect contempt dahil sa pagkontra sa desisyong nagbasura sa articles of impeachment laban kay Vice Presidente Duterte noong nakaraang taon. Balita mula Korte Suprema at Radyo Patrol, Steve. Yes, Tony, may 10 araw si Senate President Sotto para sagutin ang petisyon ng grupo ng mga abogado humiling sa
Korte Suprema. Napatawan siya ng indirect contempt kasunod ang pahayag ito kontra sa desisyon ng Korte na nagbabasura sa articles of impeachment laban kay Bibi Sara noong nakarang taon. Kabilang sa mga petitioner ang mga abogadong taga-suporta ni Bibi Sara na sina Harold Respicio, Ferdinand Topacio at iba pa na nauna nang itinit ang hindi paggalang ni Soto sa judicial power ng Korte Suprema. Paliwanag ng mga petitioner, matapos silang mag-raid noong Pebrero, hindi dahil co-equal branch ang Senado at Korte Suprema ay maaari ng baliwalain o questionin ang pasya ng pinakamataas ng hukuman. Inumpirma rin ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumaiting na ngayong araw lang napadala kay Soto ang kopya ng resolusyon na may petsang April 8 at inaasahang makakatanggap sila ng sagot mula sa senador sa May 14. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Tangina talaga nito ni Kati Buni. Nandito pa talaga eh. Tingnan niyo yung mga abogado. Si Topakio, si Kati Buni, putang ina, magtitiwala pa ba dito yung Supreme Court? Ha? Alam nyo ha, I don't really get the point. Bakit ang Supreme Court sobrang bilis pag yung usapan ay itong si Sara Duterte? Samantalang yung kay Karandang, 'di ba, mga minamahal, ilang taon pa. Kasi eto maisingit lang natin, si Karandang ay isang ombudsman. Tama ba ako? If I am not mistaken. Ombudsman ata. Tapos, iniimbestigahan niya itong si Duterte, panahon nung 2018. Di ba, 2018? Oo. Kasi meron pong inano si Trillanes eh. Hindi ko na ma-recall yung issue kasi hindi pa naman ako vlogger during that time. Pero narinig ko yung kwento na inimbestigahan lang naman ni Karandang ang karapat-dapat. Di ba? Usapang pagpatay, ganyan. Inimbestigahan niya. Ngayon, dahil parang napikon si Digongyo, talagang tinrabaho nila si Karandang, kinasuhan. Ngayon, tingnan nyo ilang years nang dumaan, putang ina. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 years nang dumaan. Napatunayan na walang sala si Karandang. Di ba napatunayan na walang sala, walang kaso si Karandang. Tapos, 'di ba? 8 years ang itinagal samantalang kay Sara. But ang bilis ng Supreme Court. Hindi ko mag-gets, 'di ba? May VIP ba si Sara diyan sa inyo? Tatanong lang tayo, ha. O hindi natin tinitira dito ang Supreme Court. Ayoko din naman makasuhan ako. Walang pampiyansa, Charis. 'Di ba? So baka mamaya hindi mo kinasuhan na ng Supreme Court dahil tinitira ko. Hindi natin tinitira yung Supreme Court. Nagtatanong lamang po tayo kasi mahirap na, 'di ba? Bakit naman kasi ganon? 'Di ba nakikialam kayo unang-una, hindi niyo naman trabaho yung impeachment. Pangalawa naman, ang bilis ninyong kumilos pagdating kay Sara. So, saan lulugar ang mga taong naghahanap ng hustisya kung yung mismong hustisya natin ay merong nilulugaran? Meron silang sinasanto, pinapatronan. 'Di ba? Did you really get the point, mga minamahal? 'Di ba? Talagang kasalanan talaga, oo. Oo, ano yung mga comment dito? Ano naman ito, Supreme Court? Pinagtatanggol nyo naman ang magnanakaw na si Inday Lustay. Mukhang may niluluto ang mga senador. I-abolish ang Senate, isara, walang silbi. That's the point. Exactly, mga minamahal. May comment na dyan ako sa inyo kagabi. Sabi ko nga sa inyo, kapag ang isang senador ay nagpapa-pressure, sa madaling sabi, if the senators or your idols, hinahayaan lang nilang magpa-pressure, hinahayaan lang nilang magpadikta sa kanilang mga action, then you are not serving the nation. Parang sumusurrender ka dahil sa mga nakapaligid mo. Like, for example, sasabihin natin, hindi ka nagsasalita kasi baka maapektuhan yung boto mo. If you are a Congress, if you are a Senate, di ba, you should do your jobs with courage, with clarity, especially with conviction because that's what exactly you're supposed to do. Diba? Anong silbi ng ating institusyon kung hindi kayo gumagana? Your mandate is not to play it safe. Hindi ka binoto dyan na para, uy, maka-Duterte ako. Uy, dapat play safe ako. Hindi ka inelect namin para sa ganyan. Your mandate is not to wait for someone else to take the risk. Hindi ka pwedeng magturo-turuan dyan. Ituro mo si Gaday, hindi pwedeng magturuan dyan. Your mandate is to uphold accountability.
Even if it is uncomfortable, like, yeah, medyo, baka mamaya wala nang bumoto sa akin. Kahit nandun ka na sa space na yun, na iisipin mo na yung sarili mo, magiging play safe ka, you need to uphold accountability. Even na nandun ka na sa pinaka-dangerous part, kahit tinutulak ka na nila sa bangin, dapat matuto ang manindigan. Kasi ngayon, everyone is watching you all, guys. Oo, mamamayang Pilipino, nakatutok sa inyo. And yes, the enemy is working time to time, overtime. Papaano? They making noise, they making pressure, they making influence, 'di ba? Posible pa nga bribery or threats, 'di ba? Para pahinain itong ating saligang batas. Pero because you are a senators, because you are elected officials, do your job. You must do your job because that is your mandate to protect and to serve the Filipino people. Gets ninyo mga minamahal? And kagaya nga ng sabi ko, if you allow yourself, di ba, to someone dictated you, to someone to pressure you, then you are not serving the country. Resign. Resign kung hindi mo kayang mag-serve sa ating nation. Diba? Congressman and Senate exist for one reason. Uulitin ko again. The Senate and the Congress existed for only one reason. Diba? Ano yon? Ano yung rason na yon? To stand firm when it matters. Ang paninindigan. Hindi para ipasa yung kasalanan, ipasa kung sa kung sino, yung kasalanan ninyo sa politika. If you refuse to act, if you refuse to decide, if, di ba, sa inyong mga constitutional duty, then ano pa yung purpose ninyo? Ano pa yung purpose mo para maging senador ka, para maging kongresista ka? Di ba? Our country needs the leader that can lead. Gets ninyo? Our country needs a leader that can lead, not a puppet. Di ba? Yung hindi yung nakikipagtaguan sa batas. The country needs a representative who can stand for the truth. So if you cannot stand for the truth, then ano pa yung purpose mo? Wala ka ng purpose, wala ka ng silbi. Hindi mo kailangan bitbitin itong kaibigan mo sa kasalanan niya. Pwede mong tulungan, pero not the way na talagang ito-tolerate mo yung kanyang pagkakamali. Gets ninyo, mga minamahal? Anyway, may napikon. Hindi ko sinasabing yung Supreme Court, but if the shoe fits, wear it. Again, mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.